Hello everyone, welcome to Desert Succulent China, and for today we will be visiting an indoor orchidarium. And itong orchidarium na to is nahanap ko lang siya sa Google, and yun nga yung pupuntahan natin for today, although it's actually my very first time to visit this place and I really have no idea kung paano pumunta doon. Kaya naman samahan ninyo ako in my very first journey papunta nga doon sa orchidarium na yon. So yung very first time is actually the most difficult kasi definitely it's gonna be a day na magiging, or it's a day of getting lost, diba? So bahala na kung saan tayo mapadpad, although alam ko naman na kung saang station tayo bababa. Pero yun nga, let's see if tama ba or accurate ba yung nabasa natin online, and I really hope na accurate siya kasi it's gonna be very disappointing na pagdating natin dun wala naman palang orchidarium, especially na yung magiging travel time natin is about 40 minutes by metro or subway. So pagkapasok natin sa loob, all we need to do is literally wait hanggang makarating nga tayo doon sa ating station. So if for example in the future you will also be traveling in China, sobrang convenient lang yung pagta-travel dito papunta sa different places kasi nga they have this very complex na subway system na kahit saan ka pumunta may metro kayong mahanap, and all you need to do is actually know yung line and kung saang stations kayo bababa. So ganito yung itsura niya sa loob, and itong kanilang metro is running at a speed of 97 kilometers an hour. But even if na ganun yung speed niya, syempre may mga stopovers per station, and syempre talagang malaki ang China kaya abutin ng 40 to 45 minutes yung ating travel time. And pagkadating natin dito sa ating station, we need to find kung saang exit ba tayo lalabas kasi napaka-complicated, iba't ibang exit yung pwede nating paglabasan, although na-search ko na dito tayo sa exit na ito lalabas. So yun lang naman yung dapat ninyong malaman just in case you will be traveling in China. Ayan. So after this, ang next na problema naman natin is yung bus na papunta doon sa mismong orchidarium. So based doon sa nabasa ko, paglabas nga natin sa exit B, maglalakad tayo papunta sa bus station and sasakay nga tayo sa bus number 915. So ito yung pinaka difficult or nahirapan akong part kasi hindi ko alam kung saang side ba yung papunta doon sa mismong orchidarium, kasi kung wrong side of the road tayo sumakay, mapapalayo tayo, diba? So luckily nakita ko nga yung bus station na 915. Ayan na siya, parating na siya, and so dyan tayo sasakay, and ang bayad lang dyan or yung bayad sa kanilang mga public bus dito is only 1 RMB, or that's equivalent to about 7.5 pesos. So kahit na gaano kalayo yung pupuntahan ninyo, ang babayaran nyo lang is 7.5 pesos dito sa China by bus. And finally nga, after parang 3 minutes lang, nakarating na nga tayo dito sa station na to. So bumaba na ako, and pagbaba daw sa station na ito, parang across lang is mahanap na nga natin yung orchidarium. So I'm actually expecting na parang greenhouse yung kanyang itsura, pero parang indoor greenhouse pala yung plant market na ito. So it's totally different from what we have in the Philippines. So tingnan nyo naman yung kanilang plant market dito sa China. Para siyang building, although isang floor lang siya na very high ceiling. So kumbaga it's literally an indoor greenhouse plant market. So I think we can enter kahit na anong door. So I think I'll just enter dito sa kanilang door number 6. Ayan, so sa labas pala may kita nyo na yung mga halaman, and for the very first time I will show you kung ano nga ba yung itsura ng mga plant market dito sa China. So pagpasok ninyo, talagang it's very warm inside,
very tropical yung talagang feel niya. Lahat ng plants that you can imagine nandito. May mga crotons, may mga anthuriums, banana leaves, basta lahat nandito sa plant market na ito. And ito nga yung pinaka nagustuhan kong part kasi ang daming small pots na ceramic. Ayan o, so these are actually perfect for our succulents, and isa-isahin nga natin silang, or isa-isa tayong magko-collect ng mga ceramic pots. Then may mga ano rin sila dito, soil mix. Definitely we will be trying our potting or yung potting mix ng China if maganda ba. So dito naman may mga nakita ako mga succulents na medyo maliliit. Ayan sila. So may nakita akong malaking lithops, and try nga nating tanungin kung magkano nga ba siya. 这个多少钱？这个10块，这么大？对啊。Ayan, so basically tinalong ko lang yung price nung ganung kalaking size, and sabi niya it's about 75 pesos pag kinonvert na natin siya. So nagulat lang ako kasi sobrang laki, and it's really my first time to see na ganun kalaki yung kanilang lithops. So basically today, iikot lang muna tayo dito sa kanilang orchidarium to see and check kung ano nga ba yung mga mabibili natin. And syempre hindi tayo uuwi na walang nabibili, diba, as a souvenir. Pero for today's vlog, talagang mag-iikot lang ako kasi finally nahanap na nga natin yung kanilang indoor orchidarium or plant market. So napakadaming different kinds of flowers here. Ayan, so I'm also thinking of buying some para sa aking apartment and para na rin sa aking workplace. So ito, may mga plant rack siya ng mga different kinds of succulents. They are already potted. Although, ano siya, parang nagtanong ako, and yung difference usually nung kanilang prices would depend kung saan siya nakatanim. So kung yung planter is mas malaki, syempre mas mahal yung price. Pag mas maliit, parang plus din. Ayan, so I'm thinking of buying yung mga hindi pa nakapaso kasi gusto ko na ako mismo ang magpapaso or magtatanim na ating mga succulents sa kanilang ceramic pots. But definitely yung nandito is a mix of different parang mga succulents. Ayan, may mga succulent lovers din tayong nakita na bumibili while we are visiting this plant market. Ayan. So, ano pa ba? Mga flowers. O, ayan o, may poinsettia pa sila. Mga orchids. And ito, hindi ko in-expect na may ano sila dito. Parang mga aquascape. Ayan o, mga aquarium. So, these are all live plants. Isa ito sa mga hobby ko before. Ayan. So, before ako nahilig sa mga succulents, aquascaping muna yung pinaka-first na hobby ko. Although, medyo kumbaga matrabaho siyang gawin and challenging kasi we're talking about aqua plants, diba? Ito naman may parang pa-smoke effect pa siyang ganyan, diba? So it's very relaxing actually na magka aquascape ka sa loob ng bahay ninyo. So ito naman is another parang succulent shop. She is also repotting, and for the very first time nakita ko finally yung trending na vase or pot ng China, yung parang nagtitrail yung mga succulents, diba? So this is it. Ayun o, ang gaganda niyang tignan sa personal, and definitely I will be making one of this kind of parang arrangement in this kind of pot. Pero definitely, or first things first, kailangan nating hanapin yung pot na iyon. So yung mga nandito sa baba, yung parang I don't know exactly yung color ng parang pink na yan, that's about 140 pesos yung ganyan na kalash. And yung dito sa taas is a combination of different prices. So may tag 75, may tag 100, may 150, depende na rin sa size and kind of succulents. Ayan, so napakadami, but we won't be impulsive muna kasi we don't have yung mga plant racks, we don't have potting mix, pots. Kaya yun muna yung una nating bibilhin before we can eventually buy different kinds of succulents. Pero it's really a big thing na alam na natin kung saan tayo
pwedeng bumili ng mga succulents, 'di ba? Ayan. So another shop din. Ayan oh, yung mga benta niya ang ganda. So I tried to ask kung magkano yung ganitong arrangement na nakalagay sa pot na ito. It's actually parang more or less 500 pesos na siya. So all in na yon, yung succulents, yung vase, and syempre yung potting mix na ginamit. And sabi niya meron daw siyang benta dito. And yun nga yung hinahanap ko ngayon kasi definitely we will be buying 1 or 2 sa next na pagbalik natin kasi yung vase na ito is nasa around parang 200 pesos yung price niya. Ayan o, diba? So talagang ready na siyang taniman, hindi na tayo kailangan magbasag or I don't know what is the term. Pero yan, may mga ornamental fish din sa area na ito. And of course, more succulents. So yun talaga yung focus ko for today, mga succulents. I don't know the name of this one. Maybe a kind of Echeveria agavoides. And ito another kind of lithops na, ayun o, ang lalaki ng lithops nila dito. Actually, gustong-gusto ko mag-alaga ng lithops, pero medyo natatakot ako mag-alaga kasi nga namatay lahat ng lithops ko sa Baguio before. Kaya tingnan natin. So this one is a kind of aeonium. Ayan o, may mga ferns. Ayan, talagang nakaka-relax na mag-visit sa mga plant gardens talaga, especially for the first time, diba? Kasi kumbaga ang dami mo talagang makikita. Ayan, may mga malalaking plants, pero isa sa mga problem ko is pag bumili tayo ng plants dito ng madami, for example, ang hirap niyang bitbitin pa uwi, diba? So just imagine, magbabas pa tayo, magme-metro pa tayo, ganun. Kasi kung magta-taxi tayo, sobrang mahal naman. Ayan. So, I'm thinking of buying this one. So, itong mga nakapat na ito, it's actually parang 140 pesos. Pero kung hindi siya potted, it's only 70 pesos. Ayan. So, kumbaga yung pot is worth 70 pesos din. Ayan. So, siguro next time na lang ako mag-vlog yung talagang parang full, parang tour ng mga different plants na makikita dito kasi I'm running out of time. So ngayon nag-focus lang ako kung ano yung mga succulents na meron dito, and napansin ko lang na yung mga succulents na meron sa isang seller is almost the same sa ibang seller. So definitely iisa lang yung kanilang supplier, and yun nga yung pupuntahan natin next time, yung talagang mga succulent farms lang naman, so that we can see if talagang mura ba ang succulents sa China. But for the meantime, ito na lang muna, and I won't be buying yung mga sobrang maliliit na succulents. Gusto ko yung medyo lush na, gusto ko yung medyo malaki na, kasi we cannot really collect a lot of succulents considering na wala na tayo sa Baguio and we only have a limited space doon nga sa ating apartment. Pero isa ito sa mga nagandahan ako, yung parang succulent arrangement in a bear planter. So that's about 700 pesos. So I think worth it naman na, kasi yung mga ginamit nilang mga succulents is parang medyo rare yung iba. Ayan. So what else do we have here? This kind of Cooperi. I don't know if I said it right, pero parang nagagandahan ako sa kanya, and I'm considering of buying one of this. And may nakita rin pala akong parang fruit, or I don't know exactly the name of this, I forgot, but it's a carnivorous plant. It's only 70 pesos, and nagulat ako sa price kasi sa Philippines nga, diba, parang nasa 300 pesos yung bentahan ng ganyan. Although I'm not really sure if kaya ko siyang buhayin this time around. And ayan, we also have different kinds of pets here. So syempre different kinds of birds, and meron nga ditong parang orange bird, which is something new to me. Parang very first time lang akong nakita ng orange bird as a pet. And this one naman, I'm not so sure if this one is yung tinatawag nilang flying squirrel, kasi if yes, I would also love to buy one of that. And ayan, mga parakeets, mga parrots. Ayun, no, tingnan natin if maybe after several months, pag-iisipan ko kung ano nga bang pet ang perfect sa work schedule ko. So
I think yun na lang muna ngayon. Abangan ninyo yung next vlog natin kasi I will be showing to you kung ano nga ba yung mga succulents na binili natin, including their prices. And syempre pala, I would like to say na tuloy-tuloy pa rin yung ating Shopee and Lazada store sa Pilipinas. Kaya thank you very much, or thank you sa lahat talaga ng continuously buying and supporting our local or online stores. That's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.